Today's a journey through aesthetic realms will be presented in Tagalog, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Tagalog, and Spanish. Hello, magiliw na manonood at masayang pagtanggap sa isang paglalakbay sa maningning na kaharian sa Supreme Master Television. Ang Pilipinas ay isang archipelagong bansa na matatagpuan sa kanlurang gilid ng Pasipiko. Sa loob ng 4,000 taon, ang kontento at masipag na residente ng isla ay napaunlad ang mataas na sistema ng pagsasaka ng bigas, na naglalaan ng pangunahing pangangailangan para sa sari-saring uri ng katutubong populasyon. Ang kultura ng bawat katutubong komunidad ay nagpapakita ng natatanging ganda. Ngayon, ating titingnan ang 3 kakaibang lipunan. Matatagpuan sa Luzon ang pinakamalaking isla ng Pilipinas at tahanan ng kabisera ng bansa, ang Maynila. Ang Aitas ay pinaniniwalaan na inapo ng pinakaunang naninirahan sa isla. Sila ay nakarating sa nakalipas na 30,000 taon. Sa pamamagitan ng teritorial na koneksyon sa prinsipal na lupain ng Asia, ang lagalag na grupo ay taglay pa rin ang kanilang orihinal na tradisyon at paniniwala. I'm Dominga Cabyong from Aita tribe in the Mabalacat, Pampanga. Unang po sa lahat, nagpapasalamat kami. Inintroduce po namin kung paano ang aming kultura. Una po kung paano mag-asawa ang isang katutubo. Bata pa po kami, pinagkakasundo na po kami ng aming mga magulang. Tapos pag po mag-asawa, kukuha po ang mga magulang ko ng doti or yung tinatawag namin na tawag po namin sa Diyos o kay Bathala. Ang tawag po namin sa kanya ay si Apo ni Malyari. Yun po ang aming Panginoon. Ang mga Aitas ay pinagdiriwang ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng masiglang sayaw at musika. Bukod kay Bathala, Apo na Malyari, ang Aitas ay inirerespeto ang espiritu ng kabundukan, ilog, karagatan at kalangitan, at iba pang lugar. Sa loob ng libu-libong taon, sila ay nanirahan kasama ng kalikasan. Ang babaeng Aita ay tanyag sa kanilang kaalaman sa herbal na panggagamot. Ang sikat na kasanayan ng Aita ay magtahip, banig, sandata, balaybay kapote at instrumentong pangmusika na gawa sa kawayan. Kami po dito dito po sa amin sa Pampanga, ang aming pong pangkabuhayan ay ang ginagawa namin mga flute, bird whistle. Ito po ay sagisag ng aming layat, pinagmamalaki po namin. Kaya po, inaano po namin, namana po namin ito sa mga aming mga ninuno. Ito po ay inadapt namin at pinamana nila sa amin. Sinasalin-salin pa namin sa aming mga kalahi. Tulad po ng mga bata, tinuturo din namin sa kanila kung paano gumawa para po matuto sila sa aming pangkabuhayan na pinapalagaan po namin ang aming kultura. Tulad po namin mga salita, ganon din po sa aming mga gawain sa bahay. Ang sabi namin sa kanila na kailangang pangalagaan nila yung aming kultura. Ating pakinggan ang ilang musika sa plauta ng Aita at sipol ng ibon na inihahandog sa ating mga kaibigang hayop. I introduce our song. This play is for about pampasalamat po sa pantawag sa ibon. Like this.
Ang pangalawan po, yung uni ng ibon, yung mga kaibigan namin na ibon or palaka sa mountain. Yun po. Thank you po. Ang tradisyonal na kasuotan ng Aita ay malapit din sa kanilang espiritual na paniniwala. Itong aming costume or sinusuot sa pangaraw-araw, kaya po pula, ang tawag dito kasi ay pantawag sa aming mga anito. Yung anito namin na nagbabantay sa amin pangaraw-araw, yun din na nanggagamot sa aming mga anak, kaya po pula yung pinili naming costume. Ito po ang aking kapatid, na si Loloy. Ang pangalan niya po ay Loloy. Ang damit po niya, ganun din po sa akin, kaya po pula, pantawag din po niya sa anito. Yung mga ninuno namin na nagbabantay sa amin, kaya po pula. Hindi po pwedeng hindi pula kasi yun po ang aming tradisyon. Ito pong kwintas na ito, ang tawag sa amin ay bangkal. Kinukuha po ito sa bundok. Mataas po na puno. Ang debosyon at mapagpasalamat na katangian ng katutubong Aita ay tunay na makabagbag damdamin. Sunod, ating tingnan ang mga kalingga na magsasaka, manlilikok at manghahabi. Ang tradisyonal na kalingga ay nakasuot ng praktikal at matingkad na kulay. Ako po si Gemma. Ako ay isang asawa ng kalinga. Kasama ko po ngayon ang aking anak at ang binatang si Salija. Sila po ay mga kalinga. Ang kalinga po ay matatagpuan sa may parting Cordillera. Ang kasuotan po namin ngayon ay yung tinatawag po naming tapis. Ito po, sarili po namin itong gawa. At sila naman po, ang kasuotan nila ay ito yung tinatawag naming bahag. Sa kanilang pag-ibig sa kapayapaan at musika, ang Kalingas ay matatag na pagkakamag-anak at tribong pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng kanilang sistema na tinatawag na budong, Konseho ng Kapayapaan, ang rehiyonal na pinuno ay nagkakasundo sa pamamagitan ng pagtutugma ng iba't ibang mga opinyon. Ang seremonya ng kapayapaan ay isinagawa ng may tradisyonal na sayaw at musika. Bale, isa sa mga ipinagmamalaki ng mga kalinga ay ang kanilang sayaw. Ito po ay ginagawa nila tuwing may kasal, mga piyesta. So, ito po ay tinatawag na tachok. Ayan po. Ang alistong mga kalinga ay mayroon din ilang kakaibang instrumentong pangmusika. Tugatong, balingbing, tunggali at kulibaw ay ilan lang sa mga yon. Bale, ito pong hawak nila. Ito ay isa sa mga instrumentong ginagamit po ng mga kalinga sa kanilang pagsasayaw. Aside for sa gangsa na ginamit po nila kanina, ito po ay tinatawag nilang tungatong in Kalinga term.
Isa rin po sa kanilang mga instrumento ay ang tinatawag nilang oliveo. Ito po yun. Piplay po niya. Ang musika ay mahalagang parte ng buhay ng Kalinga. Ating tamasahing magandang musika ng plauta at eleganteng palabas ng batang lalaking Kalinga na umiibig sa isang babaeng Kalinga. Ito rin po ay isa sa kanilang mga instrumento. Ito po ay tinatawag nilang tungali. Ginagamit po nila ito kung nanliligaw po sila. Kung ihahambing sa artistikong Kalinga, ang Ifugao ay may nagtuon na inhinyero. Sila ay nakabuo ng pinaka-ekstensibong hagdan-hagdan, palaya ng bansa. Ang pangalang Ifugao ay mula sa Ipugo, na sa kanilang salita ay nangangahulugang mula sa burol. Pinalamutihan ng magandang kurbata ng perpektong baitang na balot sa tanim na palay. Ang luntiang Cordillera ng Pilipinas ay humahalina sa maraming turista taon-taon. Nililok patarik o sa mababaw na dalos-dos, ang 2,000 taong gulang na hagdang-hagdang palaya ng Banawi ay naitala sa United Nations Scientific, Educational and Cultural Organization, UNESCO World Heritage Site. Kami ay taga Ifugao. Matapang at mabilis. Mabilis sa pag-iisip. Kami ay nagpa-farming, nagwiwib. Ang ninuno namin ay sila Barlitok at Sibugan. Sila ang nag-umpisang gumawa sa rice terraces, the 8 wonderful of the world. Ang Diyos namin ay yung God Rice. Siya po ang nagbabantay sa aming palayan, sa rice fields namin. At ang isang Diyos namin ay yung granary God. Siya po ang nagbabantay sa granary namin po. Ang mga Ifugao itinuturing ang bigasan bilang banal na pagkain. Ang walang kupas na tradisyon ng organikong pagsasaka ay pinapahalagahan noong Marso 2009. Kasama ang Banawi Mayor ang Honorable Mr. Lino Madju, lokal na kumakampanya sa Greenpeace, Mr. Daniel Ocampo, at Miss Earth Foundation Executive Director, Miss Cathy Ontalan. Ang kagalang-galang na Gobernador Teddy Baguila Jr. ay idineklara na ang bigas mula sa Ifugao ay ligtas sa Genetically Modified Organism, GMO. Ang pangyayaring ito ay isang malaking hakbang ng komunidad ng Ifugao upang protektahan ang kanilang palakaibigan sa mundong tradisyon at sa kapaligiran sa kalalakihan. Sa kultura ng Ifugao, ang panapanahon na ani ay pinagdiriwang ng may piyestang pasasalamat ng kakanin at masayang tradisyonal na sayaw. Pakita namin po ang aming sayaw na taga Ifugao. Ang unang aksyon namin po, ang kahulugan ay pag-welcome sa aming bisita. At ang ikalawa po ay ang kalayaan namin. At sa ikatulo po ay
ang kagalakan namin po. This is our cultural dance. This is our gongs. We use it when we dance our cultural dance. Dahil sa paninirahan sa maggubat na kabundukan, sa milenyo, ang mga Ifugao ay nakalinang ng interesadong paraan ng pagbuo ng kanilang bahay, Ang bahay sa Ifugao ay ang Tuwali House. Ito ang original. Kagaya din sa Ayangan House, yan din ay original sa isang tribu na Ayangan. At dito rin sa Mayawayaw House, itong isa, ito ang granary house namin. Kung pumasok kami lahat, ipasok namin lahat ito pang walang pumasok sa loob namin. Sa ilalim ng aming bahay, sa industries namin na isa ay nagwi-weave. She is doing the weaving. Dito po sa ilalim pa, may isang upuan na antique. Itong uupuan namin kung nagpapahinga kami po. Ito po ang aming rice granary. May movable ladder din. Kung gabi, tinatanggal namin sa ilalim. Nandito sila Barnitok at si Bugan, na sila ang tinatawag namin na nagbabaki. Sa isang kasabihan ay sinasabing, dapat nating sundin ang sinabi ng ating ninuno. Ang tradisyonal na Ifugao ay pinahalagahan ang mabubuting gawain. Ang dating senador na kagalang-galang na Mr. Mar Rojas ay isang anak ng Ifugao. Tinawag ng popular na Asia Week magazine bilang political na leader ng bagong milenyo. Kanyang pinangungunahan ang serye ng reforma na nagpaunlad ng buhay ng maraming mamamayang Pilipino sa loob ng kanyang termino. Aming pinapasalamatan ang aming mga Aita, Kalinga at Ifugao na kapatid sa pagpapakilala ng walang kupas at mayaman na sinaunang kultura. Naway ang karunungan ng matandang tradisyong ito ay makatulong na magpayaman ang balanse at manatili ng magandang Pilipinas at ng buong mundo. Mga kalugod-lugod na manonood, salamat sa inyong pagtutok ngayon sa isang paglalakbay sa maningning na kaharian sa Supreme Master Television. Susunod ay vegetarianismo, ang mabuting paraan ng pamumuhay. Matapos ang noteworthy news. Hiling namin sa inyo ang panghabang buhay na kapayapaan at panloob na kapanatagan. Delightful viewers, thank you for being with us today on our journey through aesthetic realms on Supreme Master Television. Up next is Vegetarianism, the novel way of living, after noteworthy news. Wishing you lasting peace and inner tranquility. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.